Nakadalo po sila sa iyong gawain. Nakalinig sila sa iyong mga salita, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, hindi mo po inadya to, pero niloob mo to, Panginoon, na kami magsama-samang makapagpuri at magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat din po sa bawat pamilya namin. Kung nasaan sila ngayon, Lord, ingatan mo po sila, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na wala kami magagawa. Ano man ang aming gagawin kung wala kami sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, Lord, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa panahon na maganda, Lord, sa ating kanila, na may dati na bagyo, pero, Lord, hindi mo nahayaan. Kami nasa tabing dagat. Lord, nakakabuti mo, Panginoon. Tinago mo kami sa iyong likod, Panginoon. Lubriyang ka namin, Panginoon. Salamat po sa iyong mapagpalang kamay. At alam ko, Panginoon, ano man ang gawin namin, walang halaga kung wala ka sa buhay namin. Salamat po, Ama, sa gawain na to. At mag-umpisa na po kami, Lord, ng iyong mga salita, mapag-aralan namin. Yes, Lord. At magbigay ka sa amin ng wisdom, Panginoon. Pangunahan mo kami sa gabi ito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Tuloy po natin po rin ang Diyos sa gabi ito. Joy of my desire. Joy of my desire. All consuming fire. Lord of glory, Rose of Sharon, rare and sweet. You are now my King, Comforter and Prince, wonderful, so beautiful you are to me. I worship you. I worship you in the spirit and truth. I worship you in the spirit and truth. There will never be a place as there to me as you. Joy of my desire, joy of my desire, all consuming fire, Lord of glory, Rose of Sharon, rare and sweet. You are now my King, Comforter and Prince, wonderful, so beautiful you are to me. I worship you. I worship you in the spirit and truth. I worship you in the spirit and truth. There will never be a place as there to me as you. There will never be a place as there to me as you. When I look into your holy eyes,
worship you. I worship you. The reason I live is to worship you and only you. I worship you. Oh, I worship you. The reason I live is to worship you. Father in heaven, I love you. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. Your kingdom established in your presence. As your people declare you mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, reigns forevermore. Once again, Father in heaven, for the last time. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. Your kingdom established in your presence. As your people declare you mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Lord, purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, Diyos. Ang mga awitin namin inaawit, Panginoon, ay para lamang sa iyo, Panginoon. Bilang pagsamba namin sa iyo at mananampalataya namin sa iyo, God, sa mga bagay na hindi namin nakikita, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon, at kasama ka namin sa gabing ito, Diyos. Kaya dalangin namin, samahan niyo po kami, O God, pagpalain niyo po ang lahat na narito, O Diyos. Ikaw, God, Panginoon, ang patuloy na magpadama ng iyong presensya, Panginoon, at higit sa lahat ang iyong kapangyarihan, ang maramdaman ng bawat isa sa amin narito, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya dalangin namin, samahan niyo po kami, patuloy na pangunahan niyo po kami sa gawain ito, Diyos, at nagkatiwala niyo po sa amin habang kami narito sa mundo ito, Diyos. Tinataas ka namin at tinadakila ka namin sa pangalan ng Ama, ng Anak at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, na lahat na natin magsabi ng Amen. Okay, gandang gabi po. Maraming salamat sa inyo pong pagdalo. No? At tuwing Lunes po ay ganito po tayo, may mga gawain po tayo rito. Kaya kayo po ay aming welcome sa loob po ng 1 oras lang po tayo. No? At sana po sa loob ng 1 oras ay meron po tayong mapagpala po tayo ng Diyos. No? So, bago po tayo darako ng salita ng Diyos, ay baka gusto muna natin magpasalamat sa Panginoon. No? Kaya, Chairman po, Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakausap ko yung pinsan ko na yun. Mas matagal na 72 years old siya. Bata pa ako nun yung mga siguro 6 years old pa lang ako. Pumupunta kami sa kanila. Tumutulong sila sa amin. Pero talaga, ang bait talaga ng Diyos kasi silip mo yung anak ko, makarating siya sa lugar na yun. Hindi talaga. Kasi ulit pa kami naman, talagang hirap din kami sa buhay, pero kasal naman kami talaga. Nagtiwala kami sa Panginoon dahil
Hindi akalain ng mga pinsan ko makatapos yung anak ko sa pag-aaral. Pero, pagtitiwala ko sa Panginoon dahil, Lord, 1987, kilala ko ang Diyos sa buhay ko. Kilala ko talaga sa hirap din ako ng mag-asawa ko, bigla rin pag-asawa ko. Nakatira din ako sa tabi ng kulungan ng baboy. Ganyan ang higaan ko. Pero hindi ako sumuko eh. Naniniwala ako sa Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, tinanggap ko ang Panginoon 1980 ako mag-asawa, 1987 ako. Kilala ko ang Diyos sa buhay ko. Pero mas higit kong tinanggap ko ang buhay ko sa Panginoon. Dahil wala naman ako magagawa eh. Kahit anong sipag ko eh. Kahit na ang pera nasa akin, kahit wala rin pala nangyari sa buhay ko. Pero nakilala ko ang Panginoon sa kalsada, nakilala ko siya, tinanggap ko siya sa buhay ko, pinagpala niya ako. Although dumating yung pagsubok, nandun pa rin yung pagsubok, pero hindi pa rin tumigil kasi doon ka susubukan ng Diyos yung dadaang ka sa apoy. Pero sabi ko, Lord, pinagkakatiwala ko sa ito, buhay ko. Kaya pinagpala naman po ako. Inalis niya ako doon sa ganung sitwasyon ng buhay ko. Binigay niya ako sa mga isang sarili. Binigay niya ako ng sariling tahanan. Nag-multiply pa. Kasi sinuko ang buhay ko sa kanya. Hanggang dumating yung punto na hanggang ngayon, naglilingkod ako sa lugar na naalala ko ng 5 o'clock tumawag yung pinsang ko at yung anak ko nagpunta doon sa lugar nila. Na kami na sa Florida. Yung kasi anak ko yung mapaghanap ng kamag-anak. Kasi mali pa sa sinasama ko na siya. Isang anak ko nasa stage, hindi siya pumupunta kasi hindi siya lumaki. Sinasama-sama ko siya, hindi siya alas eskwela naman sila. Pero salamat sa Panginoon dahil sabi ko sa pinsan ko, salamat sa tulong niyo nung maliit kami. Unang-una ang Diyos, pangalawa niyo. Ginawa ng Diyos sa buhay ko talaga. Hindi ko kayang sukatin eh. Hindi ko kayang isipin bakit. Hindi ako nagtatanong sa Panginoon dahil ang tanong ko sa sarili ko, salamat na kilala ko ang Panginoon sa buhay ko. Tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko dahil yung mga anak ko saan sa nakakarating. Kaya salamat po nakatapos ko sila. Sa hirap man ng buhay ko, hirap ang trabaho ko, pero kumapit po ako sa Panginoon. Kaya maraming po salamat. Hanggang ngayon, sa dami kong trabaho, masakit nga ulo ko rin. Pero sabi ko, Lord, salamat sa iyo ko ibinibigay ito. Kaya magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa Panginoon. Yung po ang aking bunga na ang aking, hindi po sa reliyon, ang aking matanggap sa buhay ko. Tinanggap ko ang Panginoon Jesus sa buhay ko. Sinabuhay ko. Although hindi naman ako perfecto, pero kahit na nakaupo ko ito, Diyos naman po aking pinangawakan sa buhay. Kaya marami pong salamat. Salamat sa Panginoon sa ginawa niya sa buhay ko. Amen. No? So, purihin ang Diyos sa buhay ng ating chairman na talagang sinuko niya kanyang buhay sa Panginoon na wala pong ibang tagapagligtas sa atin kundi ang Diyos lamang. Hindi po relihiyon na makapagligtas sa atin, kundi ang makapagligtas sa atin yung personal na relationship natin sa Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo. No, ang ating Panginoon Kristo lamang ang tanging tagapagligtas po natin, wala na pong iba. Kaya sa gabing ito, kung mayroon pang gusto magpasalamat sa Panginoon, bago tayo darako sa salita ng Diyos, baka mayroon pang gusto magpasalamat sa buhay natin. At ako po ay nagpapasalamat din po sa inyo, sa mga narito. Sana po ay samahan niyo po kami sa loob po ng kaunting oras, no? Kunting minuto, matatapos po tayo ng isang oras lamang, no? Simula tayo ng alas 6. So, alas 7, kailangan tapos po tayo. So, sa gabing ito ay, handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Amen. No? Sa gabing ito ay, so, ang ating pong pag-aaral, nakaraan po, nung kami po nag-aaral po rito, aming po pinag-aaralan, paano nabuo ang Biblia. No? At nakita po namin, napag-aaralan po namin na ang Biblia ay nabuo sa loob ng 1,500 years at ang nagsulat nito ay 40 katao, no, ang nagsulat ng Biblia. At ang Biblia ay binubuto ng 66 books, 39 sa Old Testament and 27 sa New Testament. And then ang sumulat sa Old Testament ay 27 katao, ang sumulat sa New Testament ay 13 katao. Kaya total noon ay 40 people, no, sa iba't ibang antas, mayroong abogado, mayroong mangingisda, mayroong maraming mga iba't ibang
tao na ginamit ng Diyos para mabuo ang Biblia. At nabuo ito sa loob ng 1,500 years, no? Bago nabuo ang mula Genesis to Revelation sa matinding pagsusuri, pag-aaral, no? Tiyan po. At ngayon ay sa ating pong pag-aaral ay ang ating pag-aaralan ay bakit kailangan nating basahin at pag-aralan ang Biblia. Yeah? Bakit kailangan nating basahin at pag-aralan ang Biblia. So bago yan, tayo muna ay manalangin. Hingi muna tayo ng gabay sa Panginoon para ang kanyang mga salita ay tumimo sa ating mga puso. Panginoon, sa gabing ito, Diyos, kami po ay humingi sa iyo ng gabay at patnubay, Panginoon, at dalangin namin na samahan niyo po kami, pangunahan niyo po kami, Panginoon, at yung banal na Espiritu ay siyang patuloy na magpaunawa sa amin at magturo po sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, gamitin mo lamang ako, Diyos, na maging bibig mo, Panginoon, at maging daluyan ng iyong mga salita, Panginoon, na nagbibigay ng kagalakan, kapayapaan at pagpapala, sapagat kung may sabi, Panginoon, kung nasaan ang iyong salita, nandoon ang kalayaan, nandoon ang pagpapala, Panginoon, at nandoon ang kagalakan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O Diyos. Kaya purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, inangkin namin ang panguna niyo po sa pamagitan ng inyong lingkod, Panginoon, at yung mga salita sa pangalan ng Ama, ng Anak, kanyang Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So dito ay pag-aralan natin bakit kailangan natin basahin at pag-aralan ang Biblia. Una po, kung bakit kailangan natin pag-aralan at basahin ang Biblia, sapagkat ito ang salita ng Diyos para sa atin. Ito ang salita ng Diyos para sa atin. Kaya kapag binabasa natin ang Biblia, kung naniniwala tayo na ang Biblia ay salita ng Diyos, yan kapag binabasa mo, nangungusap sa iyo personally ang Diyos. No, sabi roon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17, ang sabi ng Biblia, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsuway para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So yan ang dilang kung bakit kailangan nating basahin. Dahil ang Biblia po ay salita ng Diyos. Kinasihan ito para magamit natin. Kaya kapag nagbabasa ka ng banal na kasulatan, nababago ang buhay mo. Nagkakaroon ka ng totoong pananalig at panampalataya sa Diyos. Kaya sabi doon sa Romans chapter 15 verse 4 hanggang 5, ang sabi ng Biblia, anuman na isulat noon ay naisulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkakaroon tayo ng pag-asa. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay na may pagkakaisa kay Kristo Jesus, upang sa gayon nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. So dito ay nakikita natin na napakahalaga po ang Biblia, na kung bakit ito ay binigay sa atin ng Diyos, dahil hindi na po mangungusap sa iyo ang Diyos ng personal. Mangungusap sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Dahil ang Biblia ay 100% ito po ay salita ng Diyos, kaya dapat natin ito pag-aaralan. Sabi doon sa Hebrew chapter 4 verse 12 hanggang 13, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa ikabuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at gantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot. So dito ay ang salita ng Diyos ay buhay, no? Kaya mapalad ang mga taong naniniwala at nagbabasa ng banal na kasulatan, sapagkat ang Biblia po ay ibinigay ito sa atin para maging guide natin sa ating buhay pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi doon sa 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21, kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuti itong pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo
hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon. At maliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagpapaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So dito ay makikita natin na ang Biblia, hindi mo ito mauintindihan, hindi mo ito maunawaan sa iyong sariling kaunawaan, sariling kaalaman, kundi maunawaan mo lang ito kung ikaw ay isusuko mo yung buhay sa Panginoon at manalangin ka sa Diyos na ang salita ng Panginoon ay maintindihan mo ito at maunawaan mo. Sabagat maraming mga tao na hindi naniniwala sa Biblia dahil naniniwala sila na ang Biblia ay gawa lamang dahil ng tao. Oo nga, 100% ginawa po yan ng tao para sa tao. Dahil kapag ang gumawa niyan ay hayop, ay hindi po natin maintindihan yan. So, ay pinagawa yan ng Diyos sa tao para maintindihan natin yung mga isinulat ng tao. No? So, pangalawa, kung bakit kailangan natin basahin at pag-aralan ng Biblia, sapagkat ito ang pagkain ng ating espiritu. Ito ang pagkain ng ating espiritu. Kaya sinabi ni Jesus Christ, sa Matthew chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So doon ay sinasabi ng Biblia, hindi ka lamang nagugutom sa pagkain, kundi nagugutom ka rin din naman sa salita ng Diyos. Na kapag napapakinggan mo ang salita ng Diyos, lumalakas ka, nagiging matatag ang iyong pananalig at panampalataya sa Diyos dahil yun ang nagpapalakas sa iyong buhay espiritual. So doon na makikita natin sa Deuteronomy chapter 8 verse 3 na sinabi ng Biblia, tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Na ipinaunawa sa atin na hindi lang sa tinapay ang buhay mo, kundi ang buhay mo ay kailangan mo rin ang salita ng Diyos. Dahil iyan ang magbubuhay sa iyong buhay espiritual. Dahil mula nung ikay sumampalataya sa Panginoon, binuhay ng Diyos ang iyong espiritu, ibig sabihin, dalawa na ang buhay mo. May buhay pisikal ka na at may buhay spiritual ka na. No? Kaya sa mga taong nabubuhay sa spiritual, hinahanap-hanap niya ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi doon sa banal na kasulatan sa Amos chapter 8 verse 11 to 12, sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na pairaling ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila ngunit hindi sa pagkain. Mauhaw sila ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Mula sa silangan papuntang timog, mula sa hilaga papuntang timog, mula sa silangan hanggang sa kanluran. Hahanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit iyon ay hindi nila matatagpuan. So darating po ang araw na ang salitang napapakinggan nyo, ang salitang narinig nyo mula sa banal na kasulatan, hahanapin nyo ito. Kung hindi po kayo makakasama sa tinatawag na rapture. No, kasi ang lahat na nanampalataya kay Kristo, kukunin ng Diyos yan upang dalihin kung saan siya naroroon. Kaya tayong mga sumasampalataya sa Panginoon, ay nagugutom tayo sa salita ng Diyos. Kaya tuwing Lunes ay gusto nating dumating kagad ang Lunes para makarinig tayo ng salita ng Diyos. Tandaan po natin ito, 5 lamang ang binigyan ng Diyos ng authority magpahayag ng mabuting balita. Sino po yung 5 na yan? Apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. Ibig sabihin, ang 5 na yan, yung mayroong authority mula sa Diyos upang ipahayag ang mabuting balita. Why? Sabagat sabi ng banal na kasulatan na
na kailangan mong mabuhay. Ang sabi sa episode chapter 2 verse 1 to 6, noong una patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuutan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. So doon ay sinabi ng Biblia, dati mga patay kayo. Ay buhay naman ako bakit ako patay? Buhay ka sa iyong body and soul. Pero ang iyong espiritu ay patay. Kaya nung patay pa ang espiritu, nagugutom ka lang sa mga pagkain dito sa mundo. Kaya wala kang ibang ginagawa kundi maghanap ng pangangailangan mo sa iyong body and soul. Wala kang panahon sa mga gawain ng Panginoon. Pero nung mabuhay na ang iyong espiritu, hindi ka na nagugutom sa pagkain physical, kundi nagugutom ka na rin sa pagkain spiritual. Kaya hinahanap-hanap mo ang Bible study, hinahanap-hanap mo ang prayer meeting, hinahanap-hanap mo ang Sunday service, sabagat yun ang kalakasan ng iyong buhay spiritual. So doon ay malinaw na sinasabi ng Biblia na dati tayong mga patay at muli tayong binuhay katulad ng pagkabuhay ni Kristo. Nasabi ng banal na kasulatan sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19, sabagat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan. Upang iharap kayo sa Diyos, siya ay namatay ayon sa laman at muling nabuhay ayon sa Espiritu. So ganun ang nangyayari sa buhay natin. Kung paano nabuhay si Kristo sa Espiritu, ganoon din naman ay nabubuhay din tayo sa Espiritu. Kaya kung bakit kailangan natin pag-aralan ng Biblia, sapagkat ito ang pagkain ng ating Espiritu. Pangatlo, kung bakit kailangan natin basahin at pag-aralan ng Biblia, sapagkat ito ang magtuturo sa atin patungkol sa kaligtasan. Ito ang magtuturo sa atin para malaman mo kung sino talaga ang tagapagligtas mo. Dahil marami mga taong hindi nila alam kung sino ang kanilang tagapagligtas. Kaya marami silang mga ginagawa paraan para sila ay maligtas. Pero ang Biblia ang siyang magtuturo sa atin. Ang sabi doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 hanggang 17, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So doon ay sinasabi ng Biblia mula pa sa pagkabata, ibig sabihin, kung nagbabasa ka ng Biblia, malalaman mo kung sino ang iyong tagapagligtas. Kaya kung makikita nyo, wala po tayong dito mga bagay na nakikita, sapagat alam natin, si Kristo ay namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. Ibig sabihin, si Kristo ay hindi mo na makikita, hindi mo na mahahawakan. Ngunit ang sabi niya, 2 man o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. No? Siya ay nasa ating kalagitnaan, kaya mapalad ang mga naniniwala. Kaya sabi doon sa John chapter 5 verse 46, kung talagang pininiwala ninyo si Moises, maniwala din kayo sapagkat na maniwala din kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin ang sinulat niya. Dahil hindi ninyo pininiwalaan ang mga sinulat ni Moises, hindi rin ninyo paniniwalaan ang mga sinasabi ko sa inyo. Ang gusto sabihin ni Jesus Christ, dapat maniwala tayo sa salita ng Diyos. Dahil kung hindi tayo maniniwala sa salita ng Diyos, hindi rin tayo maniniwala sa sinasabi ni Kristo. Dahil lahat ng sinasabi ni Kristo ay nanggagaling sa salita ng Diyos.
Kaya sabi doon sa John 46, ang sabi ni Jesus Christ, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So kay Kristo lamang, kung gusto mo makarating sa langit, si Kristo lamang ang daang papuntang langit. At ang sabi doon sa Gawa, chapter 4, verse 12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ang ibinigay sa tao sa mundo, sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So walang ibang pangalan, si Kristo lamang. Siya lamang ang ating tagapagligtas. Kapatid, hindi yung Kristo nakikita mo ngayon. Hindi po yan. Yan po ay tao. Kaya huwag tayong maniwala dyan. Hindi yung Kristo na iniikot-ikot ng mga tao dyan na walang pananiwala sa Biblia. Dahil ang Biblia, ang itinuturo sa atin, si Kristo ay namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. Kaya hindi mo kailangan makita si Kristo. Ang Kristong nakikita mo nakapapo dyan na inikot-ikot, hindi po yan si Kristo. Yan po yung artista na gumanap bilang Kristo na ginuhit ng iskultor. At pininiwala kayo na yan ay si Kristo. Mali po yun. No, hindi po yan. Yan po yan. Yan po yung magdadala sa iyo sa apoy ng impyerno. No? Gusto ng Diyos, maniwala tayo kay Kristo. Kaya sinabi ni Jesus Christ, mapalad ang naniniwala sa akin. Bagamat hindi niya ako nakita. Mapalad ka kung naniniwala ka kay Kristo, bagamat hindi mo siya nakita, sapagkat nabuhay nga siya sa Espiritu. Kaya mapalad ng isang taong naniniwala sa Kanya. Kaya sabi niya, naniniwala ka lang ba dahil nakita mo ako? Tandaan mo, mapalad ang naniniwala kahit hindi niya ako nakita. Dahil ang pananampalataya ay sa mga bagay na hindi nakikita. So doon ay makikita last but not the least. Panghuli, bakit kailangan nating basahin ang Biblia? Sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay sa ating mga pangarap. Kung mayroon ka mga pangarap, maging guide mo ang Biblia. Dahil ito ang magdadala sa iyo ng tagumpay. Ang sabi doon sa Joshua chapter 1 verse 8 to 9, ang sabi ng Biblia, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan, bulay-bulayan mo ito araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nasasa doon. Sa ganon, magiging masagana ka at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaya kung gusto mo magtagumpay ang iyong buhay, ang guide mo ay walang iba kundi ang Biblia. Kung ano ang nababasa mo sa Biblia, paniwalaan mo. Dahil iyon ay 100% salita ng Diyos. At iyon ang mag-guide sa iyo patungo sa buhay, sa totoong buhay habang ikay narito sa mundong ito. Tandaan mo, habang tayo narito sa mundong ito, may mga pangarap tayo. Amen po ba? Amen. Pwedeng matupad yan hanggat ikaw buhay. Hanggat ikaw buhay, pwedeng matupad yan. Matitigil lang ang pangarap mo kapag namatay ka na. Yes. Pero hanggat buhay ka, huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil ang buhay natin, yung hinahangad mo, dumarating yan ng biglaan na hindi mo inaasahan. Kung susuko ka, mawawala yung mga pangarap mo dahil sumuko ka. Kailangan huwag kang susuko. At ang magiging guide ng yung tagumpay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Sa Santiago chapter 1 verse 1 hanggang 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat na kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Ibig sabihin kung ano yung nababasa mo sa Biblia, pwede mo itong isagawa. Basta ang version. Santiago chapter 1 verse 25. No, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos. Pagpapalain ka, maniwala ka ron. Yung mga kamay mo na yan, diyan dadaloy ang pagpapala ng Diyos, kaya ka meron kang kamay.
Hindi mabubuo ang isang bagay kung wala kang kamay. Amen? Amen. Ang kamay mo na yan, kaya ka binigyan ng kamay dahil diyan dadaloy ang pagpapala sa'yo. Dahil yan ang ginagamit mo pangsulat ng pangalan mo. Yan ang ginagamit mo pampirma. Yan ang ginagamit mo sa lahat ng gusto mong gawin. Amen? Maniwala ka lang. Ang gusto ng Diyos, maniwala ka lang na ang mga nababasa mo at lahat ng gusto mo pwedeng mangyari at matupad yan hanggat buhay ka. Hanggat buhay ka. No? Mawala lang yung mga pangarap mo kapag namatay ka na. Kasi hanggang doon na lang tayo eh. Pero mapalad ang isang taong maabot ng 80 to 90. No? Pero kung hindi man natupad ang kanyang mga pangarap, siguro mahina ang loob niya. Hindi nagiging matatag ang kanyang mga... Ang sabi ng Biblia, kung kayo ay humihingi, huwag kayong mag-alinlangan. Amen. Dahil ang taong nag-alinlangan ay hindi alam kung ano talagang gusto niya. Ibig sabihin, kung gusto mo yun, kung gusto mo ng housing lot, maniwala ka. Ibibigay ng Lord yung basta gawin mo lang yung kaya mo. Yung hindi mo na kaya, ipagkatiwala mo yan sa Lord. Basta gawin mo lang yung kaya mo, yung capacity mo. Dahil nga, wag ka lang mawala ng pag-asa. Yun ang gusto ng Diyos eh. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Kaya sa gabing ito, sana ay mayroon tayong naiintindihan, mayroon tayong naunawaan, na mapalad ang mga taong naniniwala sa salita ng Diyos. Mapalad. Dahil ang sabi yun sa awit chapter 119, verse 97, na ang sabi ng Biblia, o iyong mga utos ay tunay kong iniibig araw-araw. Sa maghapon ay siya kong iniisip. Kasama ko sa tuwina yung iyong kautusan. Kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, sapagkat ang aral mo'y turo ang laman ng aking isip. Kapag lagi mong binabasa ang Biblia, higit ka doon sa mga taong mayroong kalaman at karunungan. No, sapagkat ang Biblia ay higit na nagbibigay sa atin ng kalaman at karunungan. Kaya, salamat, no? Nawa ipagpalain tayo ng Diyos sa gabing ito. Sana ay meron tayong natutunan, meron tayong naunawaan, at sana ipamuhay natin yung mga salita ng Diyos. Amen. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Ang pagkain po ay individual. Tandaan po yan. Ang salita ng Diyos ay individual din. No? Individual din po tayo. Kaya kapwa tayong maniwala sa salita ng Diyos para lumakas ang ating pananalig at panampalataya sa Panginoon. Malapit na po tayo matapos sa oras po ito. Pasalamatan po natin ng Diyos sa gabing ito sa kanya pong mga salita na ating pong napahayag, napakinggan. Hallelujah. Awitin po natin, give thanks with the grateful heart. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His name is us Christ, His Son. Give thanks.
am rich because of what the Lord has done for us in peace. Ano ko po ang ating chairman sa panguling panalangin? Dakilang Ama, muli, Panginoon, salamat po sa iyo. Mga salitang narinig namin, Panginoon, na may apply po namin sa buhay namin, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ikaw ang ating sandigan sa buhay na to, Panginoon. Ano man po ang aming inaarap, nandun pa rin yung pag-ibig po sa buhay namin ng Diyos. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Yung mga salita at napag-aralan namin at kami po ay nakarinig. Alam namin, O Diyos, na kung wala kami sa iyo, wala kami magagawa. Pero dahil sa iyo, Panginoon, na pinangaawakan namin yung salita. At alam namin, Panginoon, na meron kami patutunguhan sa kasama ka namin, Panginoon. Yes, Lord. Salamat sa iyong mga salita. Sa gabi ito, sa gawain na ito, Lord, natapos po. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong paggabay, sa pag-iingat mo po sa bawat buhay namin. Sana po, Panginoon, dahil pag-uwi, ang bawat isa sa amin po na kami. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Maraming pong salamat. Tapos na po tayo. Uy, nakahabol ka mo. Tapos na. Ha? Hindi ba ayaw? Pastor. Magandang gabi po, Che. Magandang gabi po. Kumusta na Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Sige po, tapos na po tayo. Okay, sige po. Dati tingnan may papel kapag ito. Wala may papel. Sama po sa walang Yung mga nakaipit dyan. Yan nakaipit dyan.